At so yun mga boss, bali nandito nga pala tayo sa Cavite project natin for today dahil titingnan natin yung bubuhusan nilang mga poste. So para ma-double check natin yung layouts natin. So para maiwasan natin yung mga pagkakamali kung meron man. Ayan, so bali ito mga boss, may pinabuhusan na tayo kanina na pundasyon. So bali ito, walang tubig kanina yan, no? Dahil may dala naman tayo ditong submersible pump. So nung naibuhos na natin, natapos na tayong magbuhos dyan, bumalik na lang yung tubig. So ngayon wala na magiging problema dahil nauna na yung buhos natin kaysa dun sa tubig. Ang masama mga boss niyan, habang may tubig tapos binubuhusan natin, dun tayo magkakaroon ng tinatawagan na segregation palagi. Yung humihiwalay yung semento natin dun sa ating concrete mix dahil sa sobrang dami ng tubig. Yan, dyan na magkakaroon yung tinatawag na bleeding of cement. And dito sa kabilang part na to, so yan, kita nyo ito, wala pang tubig. Actually, tumataas na yung tubig niya, dahan-dahan. Yan, pero okay na rin yan, nabuhusan ha. At so mapapasin nyo rin mga bossing, dito sa ginagawa namin, binabalutan namin ng sako, yung aming mga poste. Ang purpose niyan, so kita nyo itong kabila, malinis yung mga bakal natin, no? So wala siyang mga talsik nung mga semento. So kasi yun yung nagkokos nung loose concrete. Okay, so magkakaroon tayo ng pangit, mahinang bonding nung rebars between sa concrete pag marami tayong loose concrete na dumikit dun sa ating mga bakal. So nakukuha natin yon kapag nagbubuhos tayo ng pundasyon tapos hindi natin nilalagyan ng cover yung mga rebars natin. So yan, ganyan ang gawin niyo mga bossing. So para maiwasan niyo na rin yung menos trabaho. So hindi niyo na kailangan pang maglinis ng mga bakal ng poste para linisin siyang mabuti. Lagyan niyo na ng taklob, trapal, sako, plastic, bahala kayo mga boss. Then tong part naman na to, ayan, so nakikita nyo medyo mahirap yung sitwasyon dito, no? Ayan, so yan, puro tubig. Wala pang buhos mga boss yan. Ito, wala pa rin buhos. And then bukas na to, bubuhusan ng umaga. Ayan, ito, mababa na yung tubig dito sa part na to. Ito naman, kaya tumaas yung buhos dyan, yung tubig dyan, kasi sinalin-salin namin yung tubig na galing doon sa kabila, sinalin dito, and then yung tubig dito isinalin doon. So kaya tumaas na yung tubig doon sa ibang hukay natin. So bali yung hukay nga pala nung columns natin dito is 150 by 150 yung lapad at laki niya, and then 150 yung depth naman ng ating hukay. Ayan. So bali yung kapal pati nung footings natin na binuhos dyan is 35 cm. Ayan mga bossing, no? So tomorrow, ayan, bubuhusan na lang din to. And then galing ako kanina doon sa Pilcoa project natin, kinuha natin yung submersible para magamit dito. Dahil ito expected ko na to actually nung umpisa pa lang, dahil nga yung history ng lugar na to ay bahain. So kaya naman alam ko na mga boss, expected ko na merong tubig to sa ilalim. So ganun talaga mga boss, kasama yan sa ano. At kung napapansin nyo, tatlong project natin actually puro may tubig. Pang-apat na nga, from Candelaria may tubig, Muntinlupa may tubig, and then yung Pilcoa may tubig, and then ito ngayon may tubig pa rin mga bossing. Pero blessings yan mga bossing, no? Blessings yan. So hindi natin yan kailangan wala tayong pagsisisi dyan sa mga ganyang bagay, kasama talaga sa trabaho natin yan. Blessings yan mga boss. Okay, so yan yung ating project dito sa ating Cavite project. So bali na ihulog na nila yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pang-8 bukas yun. So bali ang poste nito mga bossing ay, kung hindi ako nagkakamali, 8 plus may 4 pa dito, 12, 13, 14, 15, 16 or 17. Check ko na lang sa plano natin mga boss, di ko na tanda, pero around 17. Dahil yung bahay na to, actually hanggang doon yan sa may barracks namin. So itong barracks na to is garahe yan, pero yung taas niyan ay hindi ko pa nakikita sa plano natin if kwarto, living room. So maybe kwarto siguro. Kasi 2-story itong ginagawa natin na residential house. And then ang total lot area nito is around 180 square meter. So medyo malaki mga boss yung ginagawa natin dito sa Cavite, no? Dahil halos lahat ng wala na kasi ditong setback mga bossing eh. Halos buong na to, wall to wall, bahay na. Ayan, so dito, ito yung
part na to. Ayan, dito yung sa bahay to. Ito sa garahe yan. So hindi pa lang namin siyempre, hindi ko pa muna pinapabutas yung part na yan. Kasi nga, yan muna yung temporarily pwesto nung aming barracks. Dahil lagay ng materyales. Diyan din kami pasamantala kikilos. Lagay ng bakal. Diyan nagpapabricate ng mga rebars natin. Gumagawa ng anilyo, parilya. Yan, nagpapabricate ng mga bakal ng poste. So after na matapos itong lugar na to, at meron na tayong pwedeng masilungan dito, pwede na tayong lumipat dito sa part na to para hindi naman pati maiwanan yan. Siyempre gusto ko kasi pag nag-slab, dito isa kasama siya. Or maybe, siguro po baka putulin natin yung slab muna kalahati bago tayo magbuhos doon sa kabila kasi nga ang problema yung barracks natin, no? So kailangan bago tayo lumipat dito sa part na to ay may slab na. So para naman meron tayong masisilungan na hindi tayo babasa ng ulan. Pwede tayong magkwarto, pansamantala. O yan mga bossing, yung ating update dito sa ating Cavite project mga bossing. Ayan, shoutout sa inyo lahat. At yun mga bossing so bali, abangan nyo, subaybayan nyo yung ginagawa nating mga project ngayon. Itong sa Pilcoa at saka itong sa Cavite. Dahil dito yung mga diskarte natin dito is hindi na natin papalitadahan yung mga poste, beams, which is ang laki ng matitipid mo mga bossing. Makakatipid ka ng materyales sa plastering, labor cost, di ba? Ang dami mong matitipid sa workmanship. So hindi ka pa mag-aalala na yung poste mo is bibitak or kakapak yung palitada. Dahil nga, hindi na natin siya papalitadahan. So gaya na sabi ko, kung gusto nyo subaybayan yung diskarte na gagawin namin, ituturo ko sa inyo kung paano yun mga bossing. At syempre, abangan nyo na lang yung next episode natin, nung pag-i-slab. Malapit na nga pag may mga sidings na at saka nandiyan na yung steel deck natin. Yan, gagawa ulit tayo ng tutorial video sa bali sa part 2 ng ating paggagawa ng concrete slab mga bossing.